Napagkasundo ng mga senador at kongresista na tanggalin ang requirement na doble plaka para sa mga motorsiklo. Sa gitna po yan ng kawalan ng supply ng plaka ng Land Transportation Office. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Isang plaka na lang ulit ang kakailanganin ng mga motorsiklo, oras na maging batas ang isinusulong na Amended Motorcycle Crime Prevention Act. Napagkasundoan na kanina ng mga senador at kongresista sa Bicameral Conference Committee na alisin ang doble plakang requirement. Sa kasalukuyang batas, kailangan ding lagyan ng malaking plaka ang harap ng mga motor. Pero mula pa 2020, sinuspende na ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad nito dahil sa kawalan ng supply ng mga plaka bunsod ng pandemya. Layunin ng ikalawang plaka na padaliin ang pagtukoy sa mga motorsiklo, lalo na kung nagamit ito sa krimen o paglabag sa batas trapiko. Pero sa napagkasundaan sa BICAM, hindi na raw ito kailangan. Mas mabuti ng lahat may plaka kaysa po dalawa nga hindi mabigay. So I think in terms of crime prevention, what is more important is that for all the motor vehicles, specifically motorcycles, would have their plate numbers. Sang-ayon naman dyan ang ilang rider. Takaw din, disgrasya pa yun, ma'am eh. Yung iba, mabibis magpatakbo. Tapos, possible na umalog yun, ma'am eh. Tapos sa lakas ng hangin, hindi pa rin. Kung halimbawa may riding in tandem, hindi lang naman sa plaka nakikita eh. Kung minsan sa mga color, sa mga description ng unit ng motor. Bukod sa doble plaka, tinanggal na rin ang panukala ng Senado na lagyan ng Radio Frequency Identification o RFID sticker ang harapan ng mga motor. Ayon kasi sa Senate Bill 2555, ang Land Transportation Office o LTO ang dapat na mag-issue nito. Yung initial commitment was June 2025, but the more realistic commitment on the part of LTO is June 2026. Ibinaba na rin sa higit 6 na beses ang multa sa paglabag sa batas. No, dati kasi 50, 100,000 na mas mahal pa sa motor ng iba. So it's now, we adjusted it to more reasonable levels na rates, 20,000 and below. Nakatakdang ratipikahan ng Senado at Kamara ang BICAM-approved version ng panukala bago ito isumite kay Pangulong Bongbong Marcos. May 30 araw si PBBM para pirmahan ito, pero kung walang aksyon sa loob ng panahong ito, otomatiko na itong magiging batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.